Kita niyo po dyan, yung ano natin, yung presentation. Right, so ang pangalan ng ating Bible School ay Orto Tomeo. Tayo po ay non-sectarian, may mga nag-indol boxes, Christian, may Pentecostal, Evangelical, mga independent group, independent denomination. Ayan po, may mga iba't ibang ano po tayo dito, mga estudyante. Kaya ito yung mas mabilis na ma-share natin ang rightly dividing dahil open sa lahat. Okay? So, non-sectarian po tayo. Kaya ulit ito po, open sa lahat. At instead of criticism, instead of mag-criticize sa ibang denomination, yun yung hindi na natin gagawin. Okay? Kundi, makipagkaibigan tayo sa kanila and then introduce our program. Baka makatulong din sa kanila. So, ito yung curriculum natin. Meron tayong 4 na pillars na pwedeng pagpipilian. Meron tayong Christian ministry, pastoral theology, missions, and biblical study. And meron din po tayong business program and doctoral program. So, meron tayong evangelism Bible study, how to do evangelism training materials, gospel message, biblical gospel. And then under second semester, so more on nakafocus po sa evangelism, ang Christian ministry and also discipleship hanggang 4th semester. So yun po yung focus lang nito sa program na ito. And then ang 5th semester, the habit of a strong Christian, proper response to grace. And then hanggang 6th semester. Ito po ay 3 years program. 3 years po ito na program, Christian ministry. Ito pang maganda sa when it comes to mission. Hindi na kailangan pumunta sa ibang bansa dahil through online, internet, pwede na pong mag-mission kahit nasa abroad, nandito lang tayo, pwede pong mag-mission dahil mayroon na pong internet. Hindi na kailangan gumastos ng malaking pera pupunta sa ibang bansa. Sa pamagitan ng online, pwede na pong mag-mission. So, related subject naman dito sa mission, more on mission. History of missiology, concepts of mission, transforming missiology, intercultural studies, second sem, biblical missiology, missiology and nature of mission, at iba pa related sa mission study, missionary work, and missionary study. So, yun po yung under sa program na ito. So, kung ano yung program, doon po related ang mga subjects. Then another program is the biblical study. We aim to become a model for effective ministry training based excellent academic the development of meaningful relationships with God and others, and practical ministry training in order to equip students to make a significant difference for the cause of Christ. And the mission are also the ways of theology and training program designed to glorify God by taking students with a biblical education for effective Christian ministry. So ito po yung mga related subject under this biblical studies. Testament survey, Pentateuch, historical books, major and minor prophets, discipleship, ambassadorship, evangelism, New Testament survey, Gospels, Book of Acts, Christian doctrines, and Christian ethics. And then the third semester, yan was nakafocus doon sa Pauline Ephesians, Galatians, Corinthians, and then hermeneutics, hermeneutics. Fourth semester,
Generalization, studies the book of Hebrews, Revelation, understanding the body of Christ, biblical counseling, Bible students. And then, meron din biblical scatology. At ito naman sa 5th semester to 6th, pastoral theology, and then biblical Greek 1 and 2, biblical Hebrew 1 and 2, grace living, or in the great thunder of the church. In your last semester under this program, God's Flock of the Ages, study the Bible rightly divided, the law and grace, pastoral care, the earthly way of heavenly ministry, the twofold purpose of God. And then meron tayong designed face-to-face curriculum, kung face-to-face at saka everyday classes. So meron tayong designed curriculum, looking forward. Kapag meron tayong ganun po, meron tayong curriculum na naka-ready po sa everyday class. Ito po yung mga subject natin. Hanggang 4 years. So meron tayong masteral in right division, in line with right division. Okay? And sa doctoral program, ganun din in rightly divided. Ito yung mga program under our advanced class. And so marami tayong subjects na pwedeng pag-uusapan. Yan. 3 years ang ating bachelor program, pero 4 years ang transcript niya dahil lahat ay may background. Hindi, ano na yun, kumbaga hindi na kailangang mag-practicum ng 1 year kasi lahat ay mayroon na pong background. Lahat may ministry, may ginagawa. So, credited na yun. Considered as ano na yung practicum. Kaya 4 years pa rin. 3 years yung ano natin. Isang klase natin ay advanced class dahil kulang yung number of hours natin. Kung i-compute natin, number of units ay kulang. Kaya ginawa natin advanced klase. Kumbaga fast forward. Advanced class, kaya ang oras natin, kung bibilangin natin kulang yung oras kung tutusin, pero ang ginawa natin dito sa klase natin ay advanced class. So, master program natin, 2 years, doctoral program ay 2 years. Ito pa, may mga requirements dito. So, sa mga bachelor class natin, bago sila mag-graduate, ay mag-submit sila ng compilation ng term paper. So, kung ilang semester ang 3 years, so kung mayroong 6 semester, so kung mag-submit sila ng compilation ng term paper from semester 1, semester 2, semester 3, 4, 5, 6. And before graduation, submit nila yun na naka-hardbound, 2 copy. 2 kopya, yung sa inyo yung isa sa Bible School yung isang copy. Okay, pero yung dalawa ay i-submit nyo yung dalawang copy po. Submit nyo para lagyan ng dry seal. Lagyan ng dry seal yung Okay? So, ganun po pag mag-graduate. Yan. Okay? Then, ganun din sa masteral class natin ay thesis naman. Thesis ang kanyang gagawin bago siya mag-graduate. Hindi pwedeng mag-graduate kung walang thesis. Research, then defense. Okay? Ang defense naman, ang thesis ay 50 pages lang yun. 50 pages minimum. And then, pwedeng above 50 above. Okay, 50 pages above. Okay, yun yung thesis research. Hardbound. Yes, 2 copy din sa Bible School yung isa. At saka yung isa naman ay sa estudyante. So, mayroon ding defense. I-defense yung 2 part. Ang first part, yung i-defense yung method, orthotomeo,
method or rightly dividing method in understanding the Bible. Yun yung first part na i-defend niya. Then pangalawa, yung kanyang research. Ang i-defend niya, yung pangalawa, yung research na niya. And after that, okay, after the lecture, the presentation ng data, next is the graduation. Ganun din sa doctoral program natin, hindi pwede mag-graduate kung walang dissertation. 150 pages po ito, dissertation. 150 pages above. 150 pages above. Hardbound, 2 copy din. Okay? Yan, pag walang hindi magawa ito, hindi pwedeng mag-graduate. Pero pwedeng magtuloy-tuloy sa pag-aaral. Wala namang bawal sa pag-aaral tuloy-tuloy. Pero kung hindi matapos yung requirement, ay hindi siya mag-graduate. Yan, so yun po yung ano natin dito, yung system ng ating Bible School. Okay? So, hardbound, parehan, ganun po, defense first. Part 1 ang isi-defend lagi yung method ng right division, rightly dividing method. Then the second part na isi-defend niya yung kanyang research. So, ganun po yung ano natin, ang sistema po dito. So, mayroon sa mga requirements, kung siya ay mayroong pastor, pwedeng pastor's recommendation. Pero kung siya naman ng pastor, kahit hindi na. Mag-fill up lang yung enrollment form. Kasi kung may photocopy ng for a record lang ng birth certificate. At kung may mga inatina ng mga seminars, pwedeng i-compile yung mga certificate. Kung may mga inatinan or transcript of record, kung may mga natapos, para pag ma-evaluate, pag ma-evaluate yung record, so baka pwede sa pastoral. So may mga evaluation sa record, kung may transcript, natapos yung kanyang bachelor. So next level kasi is the pastoral. And then last level is the doctorate. Yun yung last level ng ating program. Okay. Graduation po tayo. And wala tayong per unit. Hindi kayo magbabayad ng per unit. Sa ibang Bible school, ibang seminary, ay nagbabayad sila per unit ng lahat po. So, dito sa atin, since our goal is to lang free ang education. Okay? And ilang units yung isang subject, mayroong 6 na 6 units. Pero hindi po tayo naniningil ng per unit. Ang natin dito is pwede kayo tumulong sa instructor a form of giving miscellaneous for our operation. So sa bachelor class natin in 6 months to 5 within 6 months. So kung i-divide mo lang yun ng meeting, 100 pesos lang. Kung tutusin, good for 6 months. Kaya pwedeng installment. And yung sa masteral class natin ay 5 or 6 months din. Every semester ay enrollment. So, ayun po. So, ito ay 1 sem lang po. Yes, pwedeng installment lang din. 945 yung sa doctoral class. Good for 6 months per rin. Ayun po. Kumbaga, talagang tulong lang sa Bible school, sa operation, sa lahat. At naman kung tutusin ay
hindi yan pero ano po, at least nakakatulong. Kaya yung iba, dinadagdagan na lang nila kung mayroon naman talaga para tulong sa ganitong program. Kasi hindi po basta-basta ng program, mag-run ng ganitong program. So, kaya po, magtulungan. Okay? Magtulungan po tayo para po sa program at sana yung program na ito ma-introduce din natin sa iba na kasi mahal ang pupunta sa mga seminary. Magkaano ang per unit sa mga seminary, mayroong 500 per unit. 500 per unit sa mga seminary at sa ibang mga Bible school. Mga 300 per unit plus miscellaneous. Ganun lang po sa atin ay ganun lang para tulong. Okay? So, siyempre, itong Bible school natin, hindi siya check. Hindi tayo check under lang po tayo sa religious group. Hindi tayo under ng check itong program natin. Kaya nakadesign lang sa mga leaders na mga gustong ma-equip sa mga gustong magkaroon ng credential na pag sila'y nagtuturo at tatanungin sila ba'y nag-aaral sa Bible school, yun lang po ang maibibigay dito po sa ating Bible school ay yung certificate transcript under religious group. Kaya yung iba, pag gustong mag-aaral sila, pwede kasi ang klase natin gabi. Kaya pwedeng isabay. Mag-aaral ng secular, yung ibang hindi nagtapos ng secular, pwede. Pero sa mga working, pwede pa rin. Dahil gabi ang klase natin. Pwedeng mag-work ng araw, at gabi mag-klase. So, habang nagpapahinga, nag-aaral. Hindi ang ganda ng, kumbaga, yung habang nakahiga ka, nagre-relax, nag-aaral. Kung gusto, may paraan talaga. Nasa na yun. Nasa tao na yun. Kung talagang gustong mag-aaral, ito yung magandang program na naka-ready na. Okay? Every 6 months, meron tayong recognition and graduation sa mga nagtapos. May mga sample po sa mga nag-graduate at saka naka-receive ng certificate. Yung iba, starting pa lang, ang dami. Pero minsan pag nag-graduate, isa, dalawa, yung dami. Yung iba ay na-traffic doon sa mga requirement. May traffic din sa mga requirement. Pero pag gustong ay makakatapos. Yung sample ng mga na-recognize, mga na-graduate. Ito yung mga pictures natin, mga ilan lang sa mga pictures. Pero yung iba hindi na natin nilagay dito para makita lang yung sample. Yes. Okay. So, ang graduation dito sa Baguio. Lahat. Graduation and recognition. Sama-sama lahat dito sa Baguio. Sama-sama lahat dito sa Baguio. So, may mga satellites tayo. Meron sa La Union, Brazil, Kazakhstan, Cyprus, La Trinidad, Bawang, Ringay, San Fabian, and yes, yan sa Masbate din, sa natin dyan, sa online class. Yeah. So, marami.
ito naman sa isang program natin sa Orto Tomeo, International Ministry, yung program na ito sa mga estudyante nating pastor na wala silang affiliation or wala silang tinatawag na partner or member. So dito po sila, bago sila magiging affiliate member, ay kailangan mag-aral muna sila sa Bible School. Sa Bible, dadaan muna sila sa Bible School bago sila magiging affiliate. Affiliate ministers or church. Diba, hindi registered ng church. Dito pong registration ng ating organization. Halimbawa, wala silang lisensya, license to teach and preach. License to teach and preach the Bible, rightly divided. So our organization ay nag-issue po ng license to teach and preach the Bible, rightly divided. So nakalagay ng specific rightly divided. Kasi baka magkaroon ng license pero hindi itinuturo ang rightly divided, ayan ay tatanggalin natin sa organization. Kaya hindi pwede na may lisensyang right to teach and preach the Bible, rightly divided. Dapat mag-remain na ituro ang Biblia rightly divided. So kung hindi, alisin sa organization. So ganun po, na mayroon nag-issue po tayo ng license to teach and preach the Bible rightly divided. Kasi yun ay tinatanongin din. Maraming mga nagtatanong kung mayroon ba silang lisensya na magturo. Ayan. So our organization ay nag-issue ng license to teach and preach. So para pag tinatanong, mayroon pong maipapakita. Mayroon nag-endorse or may organization na affiliate or member or partner siya ng isang organization. So yun po yung programa natin. Bago po mag-affiliate ng isang organization, mag-aral muna. Ang pastor ay mag-aral. Ang qualification ang pastor ay mag-aral sa Bible School dito. So, Tomeo. Then, independent siya. Gusto niya mag-member, ayan po. Qualified na siya dahil siya'y nag-aral. Okay? So, ang participation naman ng organization ay magkakaroon ng yung tinatawag na pag-guide. I-guide yung pastor. Halimbawa ako, pwede kong pwedeng i-guide, pwede ko na i-guide yung isang organization dahil under may may leadership, kumbaga, under na doon sa aking yung overseer, parang gano'n. Kumbaga, yung may makikialam na ako doon. Kumbaga, makikialam na ako doon since siya ay meron tayong din, yung taking, kung siya mag-member, meron kong taking, mga dapat gagawin, ano yung gagawin o hindi gagawin, so sasabihin niyo yun. And then, kumbaga, since na siya ay mayroon ng certificate, kasi nagbibigay din ng certificate niya of affiliation, membership or partnership, so pwede natin pakialaman o pwede natin alamin kung ano yung mga programa doon sa kanyang congregation. So, yun yung point natin doon. Para sabay-sabay lahat matututo, hindi mag-create ng kung ano pang i-create. Yun po, dito po sa atin, kailangan ng uniform, maayos lahat. Siguro ang Biblia, rightly divided. Yan po ang pinaka-goal ng ating
Bible School ng ating organization. Kasi maraming mga nagtuturo ng rightly divided, pero rightly dividing na lang ginagamit, pero hindi na talaga rightly divided. Rightly divided yung ginagamit, pangalan na lang. So dito po sa ano natin ay i-maintain natin kaya meron tayong pag-aaral yung rightly dividing the word of truth, yung method ng rightly. So, our mission under international ministry, we are a family of Orthotomeo Pure Grace teaching that is free to exalt the Lord, to equip believers, and engage the world with the gospel of the grace of God. So, pag sinabing pure grace teaching, dapat walang halo. Hindi ito yung mga yung ibang nagpakilalang pure grace pero hindi na pure grace. So, mayroon pong organization na gano'n, pure grace pero mix na. Hindi talaga pure. Pero yung sa atin, yung pure grace na in-emphasize natin dito kung ano yung natanggap niya yung papo, ibang yung wala na iba. Pure grace. Kaya sabi niya, kung mayroong ibang magtuturo na iba, tinuturo ko, let him be accursed. Dapat yun. Dapat yung pure grace teaching. Pero hindi tayo identify doon sa mga nagpakilalang pure grace. Pero, hindi ba nga po straight na paano nagiging pure grace yung tapos kasi nag-post-trip na si Apostle Paul. Si Pablo ay pure grace, pero Christian kung gamitin natin yung term ng mga sinunod. Kaya not-appointed to wrath. Sabi niya sa 1 Thessalonians 5:9, where they never from the coming wrath. 1 Thessalonians 1:10, di ba? So, yun yung pure grace. Di kung ang rapture ay after great tribulation, paano naging pure grace yun? Hindi tayo identify sa mga ganon, but we are identified doon sa teaching ni Pablo. Okay? So, Orthotomeo, we are a family of Orthotomeo, pure grace teaching that exists to exalt the Lord, equip believers, and engage the world in the gospel of the grace of God. Our vision, we aspire to be a multiplying grace movement. Bakit yun yung united? We aspire to be a multiplying grace movement. Kasi we are not sectarian at kung ang mga different denominations ay i-influence nila yung pure grace teaching to find sila dito sa grace movement. Pure grace. Kahit anong pangalan ng kanilang organization, basta ipinapangaral ay pure grace. Kasama natin ito. At yun po yung advocacy ng ating Bible School. Sa mga estudyante na iba't ibang nasa galing sila sa iba't ibang denomination, good news po, nagiging part na po sa grace movement. Dito po sa programa natin ay marami na po na part ng ibang group. Ay sabi ng iba, ay bakit? Paano nangyari yun na iba't ibang grupo nagkakaisa? Hindi namin kaya yun mayroong gano'n. Kasi mayroong nag-try, gumawa ng ganitong program, ginaya yung program natin. Ginaya nila, sinubukan din nila, pero hindi nag-materialize. Nag-meeting lang sila ng isang araw, tapos nag-close lang din. Kung baga opening and closing lang din kasi nag-debate. Hindi na-handle. Oo, gusto nilang gayahin yung program. Yung mga estudyante na galing sa iba't ibang sekta, syempre, at may mga iba't ibang tinapos din, nagdidebate lang. Kaya yung organization na yun ay opening ng umaga, closing na sa hapon, at wala na. Ito po yung good news sa atin hanggang ngayon, ay tuloy-tuloy po ang program at na-enjoy po ng marami. Marami pong nag-enjoy.
sa programa ito. Okay? So we aspire to be a multiplying great movement of Christ-centered church, bringing the gospel of grace, transformation for the good of our brethren and nations for the glory of God. Our values, physical authority, we believe the Bible is our sole authority and are committed rightly, accurately communicate God's word in a way that promotes great gospel. And then God-centered worship din tayo. We want to lead people to worship God in a manner that God will be presented, accessible, and formative. Kaya nga sa worship, sa mga kanta, dapat mabago na yung lyrics. Dapat ang lyrics ay grace, message. Hindi yung kung ano-ano ang message doon sa lyrics, sa mga inaawit. Gusto pa naman kanta ngayon, kingdom message. Dapat maiayos, magiging grace message na rin. Gospel of grace, transformation, we believe the church called the body of Christ. We believe the grace gospel that only saves but results in a transformed life. Authentic relationships through adoptions, the grace gospel brings us into a new family by which we are responsible and accountable to live out the one another. And then, tika lang nalubat yung cellphone ko. I-connect ko lang sa sa charger. Tika lang. Nandiyan pa ba tayo? Opo, dito pa. Okay. Medyo gising pa. Gising pa. Gising pa, no? Gising. Una kayong natulog. Kape mo na. Kape mo na. Okay, so tuloy natin. Ayan, diverse community po tayo. So, hindi tayo, yung mayroong tinatawag na favoritism. Na kung tayo-tayo lang, gano'n. At mostly, gano'n yung nangyari sa ibang mga grace believer, tayo-tayo lang. Pag hindi kasama, ay kaaway or ano ang tawag doon. Hindi parehas ang doktrina, ay ina-attack. Hindi tayo gano'n. Okay? So kung hindi natin katulad ng doktrina, gagawa tayo ng strategy, paano natin i-introduce sa kanila para sila din magiging katulad sa ating tinuturo. Nakuha yung point ko doon. Kung hindi natin sila, hindi pareha sa atin, gagawa tayo ng strategy, paano natin i-introduce sa kanila yung natutunan natin. Hindi po yung point ko doon. We believe that grace gospel that is reflective of their surrounding community regardless of age, right? So, kaya na dito po, hindi pinag-usapan yung ilan dito, pinakamatanda ang estudyante natin dito, nasa 90 years old. Di ba? Kasi wala tayong dito wala tayong tinitignan, basta gusto mag-aaral. Hindi na tinitignan yung ilan. Ang dami natin estudyante na senior citizen. May mga 60 plus, 70 plus, 80, 90. May mga kabataan kasi nga, ang pag-aaral ay ngayon ang gusto niya mag-aaral. Kung sabi niya gusto niya mag-aaral, pasok agad sa Bible School. Huwag nating antayin na next year na. Kung ngayon ang gusto niya, i-enroll na kasi pag sabihin natin, huwag muna sa ngayon, naku po, mamiss niya yung opportunity. Paano sa next year hindi na nagiging base na siya, wala na siyang time. Maghanap na naman ng another opportunity na darating. Kung ngayon ang gusto,
kung ano yung point ko doon, merong tinatawag na sense of urgency. Ngayon na, dito nyo mag-aaral, sige. Yung napagsabay, ay kita muna. Huwag muna ngayon. Ayun po, medyo, hindi yan, tawag doon, effective. Kasi pagkatay sa kanilang next year na lang, paano kung mayroon na siyang trabaho, mayroon na siyang pinagkaabalahan, wala na siyang time. O, habang ngayon ang gusto niya, i-enroll na natin. Pag-aralin na natin. Kung sabi niyo hindi mo na mag-enroll, mag-sit-in mo na. Kasi counted naman yun, pag nag-enroll siya, yung attendance nila sa sit-in ay automatic yun, ma-save. Magiging valid yun. Pag nagsulat siya ng form, enrollment form, mag-valid lahat yung sit-in yun. Ma-validate yung baga. Yun. So, mission, mobilization, we believe every believer has a responsibility in Grace Gospel mission. So, that's our mission, to introduce the pure Grace Gospel, the gospel of the grace of God. Okay? Called to be an ambassador for Christ in the family, workplace, community, and nation. Church multiplication may not exist for ourselves. God to advance the ministry of the grace of God through planting new churches. So magkaroon din ng mga tinatawag na church planting o planting new churches, grace church. Yan, sa mga ibang gustong mag-pioneer, mag-church plant yung grace gospel na ituro. Yan. Natin mga sample ng ano natin, pagka-license to teach, to minister, even to conduct Bible studies, or counseling, mayroon po tayong license to teach and preach the word of truth rightly divided. So, ganun po ang natin para masabi natin kasama. Kasi may mga nagbabangkit ngayon ng rightly divided. Pero hindi naman kasama. Iba ang kanilang yung tinatawag na motive. Mayroong tinatawag na ibang motibo. Okay? So, renewable naman yan. Iwan na yan. So, ganito po yung ang system din eh. Sa Bible school, ang mga benefits na pwede nilang makuha, mayroon silang ID, certificate, diploma, at mayroon silang degree. And then pag mag-affiliate naman sila, ay magkaroon sila ng license to teach and preach, and license to minister. So, ituturo na nila doon sa kanilang congregation. Yan yung isang maganda kasi matutulungan natin kung sila ay mag-affiliate ay matutulungan po natin. Pero kung estudyante lang at ayaw nilang mag-affiliate, okay lang kasi estudyante lang mag-affiliate. So yun po yung yung program po natin. Meron tayo mayroon tayong separate na form. Okay, mayroon separate na form sa enrollment form at saka sa membership, partnership, or affiliation, ibang form. Okay, so ayan po natin. Hanggang dito lang yung natin sa presentation ng ating curriculum. Ano mo, Pastor Joel, nasundan yun? Yung natin, baka may tanong kayo. Yung enrollment form sana ma-send. I-send ko rin ito. Yung PowerPoint natin, i-send ko rin sa inyo para ma-review nyo at saka
i-send ko rin yung form, enrollment form. Para pag mag-encourage ka ng iba, at least meron kayong PowerPoint sa program natin. Pag gusto kayong mag-encourage ka. Sure. Meron pa pong concern, Pastor? Wala na po. Mayroon yata si Blood. Si Brandon? Si Rex. Go ahead, sir. Sa isang requirement sa minister to solemnize, pag wala siyang affiliation, pwede kang makabigay ng document. Kasi one of the requirement, magkasal. May requirement na kukunin doon sa isang sekta. Pero halimbawa hindi registered yung isang grupo. Sa'yo magkuha ng requirement, makapagbigay kayo. Pwede. Na-try na, hindi pa. Mayroon ng na-try, pero ang pangalan ng lisensya, Orto Tomillo. Walang problema yon. Oo, walang problema. Orto Tomillo. Kaya ang in-encourage natin, katulad dito si Pastor Jose, siya yung head pastor ng Pure Bread Bible Church. Ganun. Doon sa kaya ang endorsement ng kasi siya ay ang natin, kailangan niya mag-affiliate. Since na siya affiliate, kailangan ng endorsement from our organization. Kaya mayroon siyang lisensya. Pwede na siya mag-solemnize, magkasal. Pwede na. Okay lang. So sa makatuwid, kahit hindi pa mag-register yung isang estudyante, hindi na siya magbuo ng isang organisasyon. Kasi mahirap, isang requirement ngayon, yun na nga ang nangyari sa amin. Kasi yung mga young people, gusto magpakasal doon sa church. Ayaw na sa mayor. Gusto nila doon na sa church. Wala kaming option. Nagpa-register, malaki namang gastos. Maganda yun kasi hindi na mag-register, automatic na. Magbigay ka na ng requirement. Yun yung natin sa organization natin. Para makatulong tayo, meron nga, hindi kailangan nilang mag-aral. Tapos, after that, dahil hindi register yung organization nila, na ngayon, gusto nilang mag-affiliate. So, mag-qualify sila kung sila yung estudyante. Opo. Pero kung gusto mag-affiliate sa estudyante, hindi natin sinasanggap. Kasi ibang doktrina, ibang sisirain niya yung grupo pag ganun. Opo. Kaya sa atin, lumaan muna sa pag-aaral. Pangalawang question, halimbawa yung mga estudyante, katulad kang Pastor Joel, may estudyante siyang mag-aral sabay sa atin. Hindi naman siya dadaan doon sa evangelism, sa homiletics, hermeneutics, yung mga pastoral theology. Hindi na siya makakuha kasi direct na. Kasi yung classes online, nakapokus doon sa masteral. Paano natin yun ma-provide yung knowledge sa mga estudyante na nag-online, katulad yung mga beginners? Sa ganun naman, mayroong tinatawag na arrangement. Either magbibigay tayo ng module. Yan maganda. O magbibigay ng module or kung kaya nyo i-cater dyan sa Masbate once a month. Kung malapit ka na sa Baguio, kahit pupuntahan ko once a month. Dahil katulad sa Cebu, yung mga baguhan ng mga estudyante, paano yun? Wala pa man ang knowledge sa Bible. Kailangan ang pastor ang doon, mag-guide. Mas maganda may note siguro, no? Mag-aral. Kailangan ang pastor naman, ang sa inyo, dapat nakamastiran. Nakamastiran. Kasi hindi pwedeng kami nila ang bachelor to bachelor, tuturuan niya yung bachelor. Magka-level lang ang nila eh. Dapat siya muna magmagsiran and then pwede na yung i-guide yung mga leaders
then i-credit na natin dito sa Bible School. Ayan, maganda. I-record, ano lang natin, sundan lang yung audio na i-send natin. So, parang gano'n, sa inyo din, parang gano'n, pag mga baguhan yung sinasabi. So may mga subject tayo, kasi may subject naman tayo sa multi-dimension. So ang responsible doon, halimbawa sa inyo, halimbawa, yung people nyo, kaya na ang ano doon, pag-responsible na i-guide using doon sa program natin. Then, ang record, i-record natin sa Bible School, i-credit natin. Maganda. Yun yung gagawin natin. If I may suggest, Pastor, pwede mag-suggest yan. Sige, go ahead, sir. No problem. Iba kasi yung practical talaga na, Tama. let's say, yung mentoring, yung tutorial online, okay, dapat talaga yun. Pero yung application talaga, it is required and necessary sa mga baguhan, mga sabihin natin bachelor. So, if I may suggest, we will allocate like 1 quarter or 1 month. We are going to have that training. Halimbawa, ipapadala natin doon sa Masbate. May campus doon eh. Kaya na-upload road, sir. Kung magawa niya ng programa, how are we gonna do it? Isisend kaya natin ng 1 month siya doon, yung mga estudyante natin mula sa iba't ibang lugar, mag-convert sila doon, at mag-focus sila sa isang subject, evangelism, or pagkakandak Bible study. For that duration, 1 month duration, yun ang ano nila. Tapos, yun na ang mga praktiko. Balik na naman nila sa online. Ganun. Kaya. Sa Masbate. Anong masasabi mo dyan, brother? Sa amin dito, kasi sinasabihan ko na yung si Pastor Benji na yung mga estudyante dito i-enroll na doon sa Autotomio. Kasi sabi niya, bakit? Yung health ko nga, medyo mahina na. Yung mag-guide ko 1 oras, tagal kong makarecover. Kasi yung nagturo ko dito, 1 oras, nako, pagkagabi, ang hirap. Parang hindi na ako makareka, iba na ang health ko ngayon. Tapos si Pastor Benji, sinabi ko nga siya na lang patuloy, ayaw niya rin. Pag siya lang. Busy na rin. Oo, ganyan sabi niya. Kasi pinag-usapan namin yon. Tutukan. Oo. Tanggapin namin yung estudyante doon sa Cebu. Sabi ko, ayaw ko nang magbigay ng confidence trust sa inyo kasi yung katawan ko napansin ko na medyo mahina na. Kung gusto nyo, kayo, okay lang. Sabi niya, ayaw sa Autotomio na lang, i-endorse ang mga estudyante. Kung paano yung sa Cebu? So, yun nga, sabihan natin si Pastor Joel na sa Autotomio, tapos iga-guide na lang doon sa kanila. Ganyan. Pero pag halimbawa, yung suggestion niya, practicum, hindi naman matagal yan. 2 linggong practicum. Kung saan igagawin. Pero yung ibang lugar, mabihayin din. Katulad sa Baguio, layo naman. Very expensive. O paano natin isabay?
Oh, If there's a will, there's a way, Brother Ron. paano? Hmm. So, siguro, i-online sila, pero may module na, may ipadala namang mga, o yung subject, katulad sa amin dito, galing sa Baguio, may subject kami, kumplito kami sa first sem. Ganyan, ituturo na lang sa mga pastors church, sa kanila, ganyan. Kasi yung sa online, marami namang makukuha, kaso lang, hindi nila matake yung katulad yung evangelism. Yan, yung practical na pamumuhay, hindi naman maituro. Doon na lang sa church, pwede na siguro yung mga pastor magturo doon. Tapos, i-continue pa rin sa online. Ganyan. Kaya sa amin dito, parang ganun na ang pamaraan namin. Ay, yun nga, pinapupunta ako no di Pastor Benji doon sa Gindawahan, once a month, magturo doon. Pag-uwi ko, nako, parang 2 araw, hindi ko makatayo. Oh, yun nga, yung medyo may edad na tayo, medyo mahirap pala. So, ang isip ko malakas, pero yung katawan ko medyo mahina na. Hindi na, ayaw ko nang mag-garantiya. Hindi katulad noon. Kahit noon, maghapon, walang problema yan. Pero ngayon, hindi na. Isang oras na lang. Sana may mag-volunteer mag-aaruga sa iyo, Brother Ron. Saan kaya, Brother Joel, yung mga katulad sa subject, Sana kasama ka na agad ng maga. may kasama ka naman, Brother Joel, yan mga workers. Yung mga subject baga nga kailangan sa practical, doon na lang gagawin. Tapos, mag-aral sila sa online. Ganyan. Kasi yung sa teaching, mag-provide naman sa online, kaso lang yung mga practical baga, yung kailangan niya i-actual, doon na lang siguro sa church. Maganda siguro ganun na lang. Kasi ito na dito, ganun na lang ginagawa namin. Yung mga young people, ginaguide namin sa evangelism. Yun nga, sama-sama ako doon. Sila ang gumagawa, tinitignan ko lang. Ganyan. Tapos, i-online namin. Kaso lang, sa online, hard na talaga ang teaching. Hindi makatch up doon sa mga baguhan. Pero itatry lang natin. Subukan lang nyo i-enroll. Kasi si Brad Alan, okay naman siya eh. Gustong-gusto nga niya online. Kaya niya. Kasi si Brad Alan, may knowledge naman siya sa kuwan. Sa secular. Hindi problema. Aywan ko yung iba. Yung mga baguhan ba? Yung mga high school graduate, ganyan. Apo? Madali lang turuan mga sabagay. hindi katulad ng sa atin noon na talagang mag-dormitory tayo eh. Gan. Kasi dito sa ano natin, sa Bible school, dito sa ano natin, hindi naman sila dormitory. Pero, okay naman yung ano nila. Basta matuto na. Hindi naman kailangan idaan sa basic. Opo. Hindi na kailangan lahat basic pa rin. Katulad ng sa atin noon na halos libre dahil tayo sa library. Yun, pero ngayon kasi, madali na lang may internet. Sabihin mo lang sa internet, i-research mo ito, tapos i-report mo. Kaya nila eh. Tapos i-guide lang. Sa amin dito, sa amin wala namang problema yung mga estudyante. Yung mga estudyante nag-enroll yan sa Ortotomio. Wala, hindi problema yon. Kasi matagal na sa church, tapos nakadaan na dito, continue na lang. Natanong ko sa kaya lang. Sa kaya ra ba? Sabi na, kaya ra. Mas maganda nga. Sige, dyan na lang kayo. Para hindi na ako mahirapan. Pero aywan ko, minsan tulog po siguro. Katulad sa akin.
Hindi katulad doon sa actual na makita mo talaga, hindi pwede tulog-tulog. Hindi talaga. Ano, Brad Joel? Subukan lang natin. Kung halimbawa, medyo iba, hahanap na talaga ng ibang opsyon. On my side, yung pag-i-intro ko sa yung masteran, okay na yun. I am into it. Pero yung, sabi ko, yung young people natin, yung mindset kasi nakapokus doon sa, kumbaga, excited siya, yung bagong environment niya, yung campus, yung mga kasamahan. Kasi may bearing din sa sa kanya, sa pag-mold, sa pag-develop ng kanyang karakter. So, in that way, matulungan siya maging tao, maging worker. Training, matrain talaga. O matrain. I will propose sa kanya na we will just do this online and ipapadala na lang natin halimbawa sa pinating internship o practical, punta siya sa Masbate o punta siya sa Pag-Ibaya o sa Mindanao, full place, gano'n na lang siguro. Pero, Ilang taon na yan, ilang taon na sila. Late 20s na. pero sa ibang bagay, makapag-aral siya sa secular. Double, makapag-aral sa secular at the same time, kapag-aral rin sa kuwan. Sa online. Sabay. Tama. Pwede na rin. Pero, ako nahirapan akong mag-reconcile kasi right now, nandito siya sa computer, kumbaga, one of my Ganun. is nagtatrabaho siya sa akin. So, kung ganun pa rin ang dapat nagtatrabaho siya dito, online, medyo mahirap sa kanya yung bago siya. Bago. Ewan ko lang kung kaya. Si Rex, ang paaralan ni Sir Bernice, mayroon pa? Ano kaya kung doon natin, Ganda yan, ang ganda na yun. ano kaya kung doon natin ipadala? Ayun lang, hindi ko alam kung magbabayad na lang yun at saka yun. Tama. Ang mangyari kasi doon, magbabayad na. Kasi understood na eh. Brad Joel. Hindi natin, kaso lang, yun ang magiging senaryo. Either mag-rent sa labas, or doon sa loob. Sa Osamis kaya, Brad Joel, kaya mo doon? As far as I know, parang may experience na kami nadala noon, dalawa, tapos yung kumbaga total package, yung output ng isang medyo mahina pa. Hindi pa karapat-dapat for that span of 4 years nandun siya. Tapos lalabas siya after 4 years. For me, mahina na kanya. Ayaw ko lang, sa akin lang Hindi yun. natatawalan noon. Hindi mo na maasahan. Iwan ko lang, anong nangyari yun. Hindi, So, alalayan natin. Online natin siya at mga isang SIM, ganyan, sa masteral. siguro, pwede.
ma-compare ko yung dalawa, yung Usamis at Tago, mas maganda pa yata doon sa Tago. Sa Isabela. Ay, wala doon eh. Wala tayo doon sa Isabela. Wala. Bataan. Diba may bataan din? Bataan, Kabirmiho. Mayroon din dyan sa Negros, Ayungon. At saka sa dalawa yan, sa Negros Oriental at saka Occidental. Oo. Pero yung tradisyon ba, kung ayaw kong kumapit doon sa yung tao, kumbaga yung old tradition ng rightly dividing, kumbaga mahirap mapasukan. Parang close-minded ba? O Parang ganun yung influence nila doon. Alam ko naman yung Bible school na pinanggalingan namin. Buti na lang, kumbaga I get freedom from that. Kumbaga, mabibilang ko ka doon, maging religionistic mentality. Kasi yung estudyante ipadala mo doon, tapos mag-graduate yan, ayaw na babalik sa'yo yun. I-influence yun eh. Para sa akin, no problem yan. Dalawa ng estudyante. Pero ang gusto ko lang, yung sana, yung mentality ng estudyante, tapos yung doctrine niya, ma-reform talaga. Kaso, yung nandun, hindi naman talaga right Kingdom. ginagamit lang yung rightly dividing pero hindi talaga. Oo. Parang ganun ba? Hinahalo ang kingdom doon. Ano ang kingdom, tapos yung worldly, ako alam mo lang, brother, nagsubaybay kasi ako, ang dami ng nangyari, yung kababalaghan, yung mga estudyante doon, may mga scam, may mga skandal. Anong nangyari? Bible school natin. Nagkakaano na. Hindi na katulad doon. Oo, yung purity ba, nag-intensyon na maging worker ka, dapat sa Panginoon, nawawala na. Kung adulterated yung anyway, nasa sa atin pa rin yan. Wala tayong ibang opsyon. Dito na lang sa orthotomio. Kasi sa amin dito, yung mga estudyante, ginarecommend ko na, pa-enroll na kayo sa orthotomio, ayaw ko nang magturo, hindi ko na kaya. Wala silang opsyon. Yung nasubukan nila siya, maganda pa rin. Kasi nag-aaral ako dito, nandito pa rin ako. Makabigay pa rin ng ibang mga information. Pero hindi ako masyadong mahirap kasi gabi, pag nag-discuss si Rex, nakahiga lang, nakikinig, minsan nakatulog. Pero pag Merkulis, hindi ako natutulog kasi may mga reporting, tinatingnan ko yung mga teaching nobisibaran ko, baka lumihis naman. Ganyan. Okay naman dito. Pero yung mga beginners lang yun kasi wala tayong dormitory. Dito sana, yun ang plano ko dito kasi naka-ready ng building, naka-ready ng picture. Marami kami magturo dito eh. Ang problema lang, yung health ko naabutan, napansin ko mahina na. Siguro sabay sa kidney kasi may kidney trouble ako. Yun. Marami ka pang magagawa, brother.
Oo nga, sa online at saka sa YouTube. Doon ako nakapokus ngayon sa YouTube, sa Facebook. Hindi na ako sa actual yung pag ma-travel, mahirapan na. Ay, biro mo yung Bitlig, lapit-lapit ng Placer. Pumunta ko ganina, ngayon umuwi ko. Nako, parang isang araw ng travel. Oo, lapit-lapit lang yan. Yung sa si Benji, sabi niya, bakit ayaw mo nang pumunta dito? Naghintay ng estudyante. Yung pumunta ko doon, ang hirap. Yung ayawan ko, pagdating ko dito, ang hirap, pagod ko talaga. So, napansin ko, hindi ko na kaya. Hindi na kaya. Ano mo naman yun eh. Oo. Napansin mo na. Mapansin. Pero kung ganito lang, usap-usap, magturo, hindi na maglakad, medyo makaya-kaya pa. Yun yung kagandahan sa ganitong online. Kailan lang ito na ganang online, yung pandemic eh. Kasi yung klase natin, face-to-face, meron mang nagla-lockdown. Hindi, paano na. Kaya dito doon nag-start yung natin, online class. Ano kaya si Rex, suggestion lang ha, suggestion lang. Klase sa masteral, Monday, Tuesday, Wednesday. Tapos yung sa mga bachelor, sa beginners, ay kaya bigyan natin ng ibang oras. Sa kaso lang, busy po gano'n. May schedule na rin ako. May schedule. Pwede siguro rin, pwede nyo i-cater siguro. Gano'n, no? Parang gano'n. Pero mostly naman, dyan, ang mga estudyante nyo dyan ay nandito naman sa online. So, ang kay Pastor Joel, Yun ang kuwan na iniisip ko. yun na ang Pero kung mayroong siya, mga 10 doon, gawa natin ng paraan kung may 10. Pero kung dalawa lang, baka pwede mo nang i-online. Pero kung may 10 na Ganun. Tama. pwede gawa natin ng paraan na i-online natin. Yung isang sa basic, Paret ang schedule nila. pwede yun. So, tapos kung nakita natin na sayang sumabay na, saka natin idala sa dito mga discussion. Dito kasi sa natin, mga galing sa ibang Bible school na yung iba dito. Yung iba ay teacher ng ibang Bible school, mga pastor. Kaya kailangan nila yung ganito na learning. Kasi mga pastor yung mga nandito eh. Mga pastor, teacher. So pag hindi sila kailangan ihiwalay, dahil ito yung gusto nila. Lalo na yung mga reporting, mga question and answer. Pero kung may mga beginners, halimbawa, kung may 10 pataas, pwede natin gawa ng paraan. Oo. Ganun siguro. Yung iba dyan, baka may concern sila, may tanong. Pwede na magtanong yung iba siguro. Yung iba, baka mayroon kayong dyan. At least, yung ipipresent natin yung curriculum natin kanina dahil mayroon tayong bago, Pastor Joel at yung iba pa. Para makita lang yung curriculum pag may mga interesado, yung mga pastor yan, na hindi nakapag-aral ng right invite natin. Kasi ang purpose natin dito, hindi lang yung sa congregation natin, ito
ituro ang rightly dividing. Ituro natin sa lahat kahit hindi sa congregation natin. Yun po yung goal ng Bible School natin, hindi lang nakafocus doon sa ating congregation. Sa mga friends natin na hindi nag-aral, invite natin. Oo. Kasi that's our mission din. To make all men see what is the mystery. Okay? Mayroon pang mga concern dyan. Ayan, ang ating oras, quarter to time. Hindi na pakinggan pa sana natin yung ni Brother yung loss of reward at saka yung Next time na lang yan, next time. Medyo mahaba. mahalagang topic yun. Yan. Nakaano ba natin yung screenshot na yung attendance natin? Para may record lang tayo, attendance. Kasi yung iba nawawala nasa signal siguro. Baka natulog na. Screenshot. Ay, may next. Wala din. Mayroon pa, Ayan, maraming salamat sa mga humabol. Yan, kay Walter Guzman. Sir Giret, Pastor Rudy, Sir Yubi. Baka may tanong sila sa Rex yung discussion ganina. Maganda yan. Ang report kanina, baka may yung regarding Christ as King. Yung tayo topic ni Pastor Jose. Mayroon kayong doon? Christ as Can I ask question about the topic? Sige sir, guys. Yung pagiging king ba ni Jesus Christ, will it be or is it applicable, or can we consider him as king, we as members of the body of Christ? Yun lang. Okay, basta tayo. Ano po, yung tanong ni Pastor Joel? Sabi nito po yun, Mr. Joel. Una, yung pagiging hari, alam natin sa time pass, ito ay nakahula at kinakailangan maganap datapot na nagkaroon po ng pagtanggi ang Israel. Ang body of Christ, malinaw po rin ang maraming talata sa Biblia na walang binanggit sa pagiging hari. Kung hindi ko nagkakamali, pakitulungan dito, Sir Rod, ang halos binabanggit karamihan sa pagbanggit ng pagiging Panginoon ni Kristo ay pagbanggit kay Kristo ay Panginoon para sa body of Christ. Siya yung ulo. Hindi po natin nakita at walang nabasa na sa kanyang pagiging hari na mag-ahari. Ang pagiging hari at pag-ahari ay malinaw na binanggit sa hula patungkol ang malinaw na nakita doon ay ang Panginoong Jesus bilang Panginoon ng mga Panginoon. At na-research ko rin po yung hari ng mga hari ay halos sa ages to come, kasi hindi alam pa ang magiging kaganapan ng pagiging hari. Magkaroon muna ng katuparan sa hula mula sa Taypas at doon po magkakaroon ng kaganapan. Ang hari ay magkakaroon sa bandang huli pag natapos na ang yung sabot sa body at saka sa lupa, heavenly and earthly. Pero wala pong nabanggit na tinukoy yung tawaging hari ng body of Christ
si Kristo. Pakitulungan po ako din sa bagay na ito, Sir Rod, Sir Rex. Tama po ba? Siya po ay tinatawag na mga Panginoon at Panginoon ang address natin kay Jesus. Living ng hari ng body of Christ. Salamat po. Yan, si Sir Alan, nagtaas ng kamay. Sige, sir. Sir Alan, go ahead. Sir Alan, baka matulungan niyo ako dito. Nakamyat tayo na. Ulit. Sir Rod, baka... Sandali, Ayun, si Rosie. Meron lang akong tungkol sa king ba? Yung sinabi mo. Sa 1 Timothy 1:17, merong sinasabi doon, pinanggit na now unto the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God. Ito hindi natin pwede i-ugnay sa sa tinatawag na millennial kingdom. Ito ay malambang sa heavenly kingship ng Panginoong Hesus. Ano po ang mano nito at ano po ang masabi niyo po dito, Sir Jose? Basahin natin ulit. Now unto the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor, glory forever and ever. Sa bandang huli, tingnan po natin how before this cause sa 16, I obtain mercy that in me first in Christ might show forth all suffering for Father, to them which you hereafter believe on Him to life everlasting. Durong-urong pa natin yung pagbasa dito. Ang tinutukoy po dito sa pagiging eternal, yung binabanggit sa kanyang kalalagayan, pero hindi pa sa body of Christ na siya ay tawaging hari ng body of Christ. Pakitulungan po ako dito, Sir Rod, Sir Rex. Ano po? Sound Yung check. tanong po ni Sound check. kung sa pag-address katulad ng nabanggit ni Sir Joel na sa atin sa body of Christ sa program Yun, ay address si Kristo Apo. Alam nyo, yung nag-aral pa ako doon sa Usamis, yun ang pinaka-problem. Bakit? Kasi very extreme. Kasi yung teacher ko sa Usamis at saka sa Tagum, ayaw nilang pumayag na si Kristo gawing king kasi head. Yun ang teaching dati na napakinggan ko. Pero basahin natin, i-try natin. 1 Corinthians chapter 15 verse 50. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Alamin natin, pag mayroong kingdom, mayroong king. Hindi talaga pwede yan. Kasi king, katulad sa atin, president, sa iba, friends, sa iba, minister, ganun ang gamit nga terms sa mga kingdom sa ibang bansa. Pero sa religious na pag-uusapan natin, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption. Mayroon isang kingdom na walang physical na makapunta roon. At saka may kingdom na mayroong flesh and blood makapasok. Sa mga tuwid, may kingdom na ang makapasok yung mga incorruptible, yung naging na-change. At ito po ay doon sa langit.
Ang tawag niya, 2 Timothy, chapter 4, verse 18. And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me into heavenly kingdom. So, mayroong earthly kingdom, mayroong heavenly kingdom. Yan. So, na-divide na natin. But, pag i-general natin yun, yung heavenly kingdom at saka earthly kingdom, nasakop pa rin siya sa tinatawag the kingdom of God. Sa makatuwid, may kingdom na i-establish dito sa lupa, katulad sa sinasabi ni Daniel chapter 2:44, at saka sa Luke, at saka sa Matthew, at saka doon sa Revelation chapter 20, na ang Diyos mag-establish ng isang kaharian dito sa lupa at ibigay kay Kristo. Ang question, wala bang kingdom doon sa heaven? Mayroon. Pwede bang tawagin natin si Kristo na King? Pwede. 2 Timothy chapter 2, verse 12. 2 Timothy chapter 2, verse 12. If we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. You see? Sino yung kasama natin doon sa itaas? Si Christ. Kasama tayong maghari. Pero ito po ang tinatawag na heavenly kingdom. Si Kristo ang king, pero pagdating sa church, siya ang head. Ulitin ko po, wag nating i-extreme masyado. Pwede namang tawagin natin si Kristo na king sa atin, pero doon sa taas, hindi sa lupa. At si Kristo, pag maghari siya dito sa lupa, tawagin siyang king, pero hindi tayo kasama. Kasi sa atin, heavenly kingdom. Sa lupa, earthly kingdom. Yun ang Davidic kingdom, literal kingdom, earthly kingdom na sinasabi doon sa Matthew 6:9-10. Sa makatuwid, ang kingdom na i-establish dito sa lupa, mayroong physical 1,000 years na makapasok. Yun nga dumami. Kasi dalawang tao yun eh. Mayroong na-change, binuhay mag-uli. Mayroon namang hindi na-change, yun ang mga anak, dumami pa doon sa 1,000 years. Pero yung kingdom doon sa heavenly kingdom, ay hindi ka makapasok doon, kailangan kang i-change. Yung sabi sa 1 Corinthians. Pwede ba natin siyang tawaging king? Opo. Pero saan? Sa taas, doon sa heavenly kingdom. Hindi dito sa earth. Kasama ba tayo dito sa earth? Hindi. Ang posisyon ni Kristo dito sa lupa, pwede ba siya tawaging head? Hindi. King. Doon lang siya naging head doon sa church. Doon tayo na member, dalhin tayo sa taas, pero matawag pa natin siyang king doon sa heavenly kingdom. Pero, minsan lang binanggit yon, kadalasan head. At saka yun ang ginagamit doon sa pinag-aralan namin dati. Ayaw pumayag na si Kristo ay king doon sa heavenly kingdom. Pero paano natin ang 2 Timothy? Hindi naman ito pwedeng tanggalin. 9, verse 12. If we suffer, we shall also reign with him. Si Christ yun eh. At saka tayo. If we deny him, he also will deny us. Pero ang tanong, saan ba ito i-establish? Saan ba ito na maghari tayong kasama ni Kristo? Doon sa taas, sa heavenly. Yan. Ulitin ko po, huwag tayong masyadong mag-extreme. Salamat po. Maganda yung tanong ni Pastor Joel. Salamat po, Sir Rod, sa tulong. Opo. Nakatayo na po.
wala nang mag-question. Only satisfied, brother. Thank you. Welcome. Thank you, Rose. Welcome po. Saan yung iba? Yung iba, natulog na yung iba. Tulog na yata yung iba. Yan, natulog. Wala tayo matulog. Maganda yung report maraming tanong doon. Yung maghari si Kristo. Ito sa Isaias. Nasa 7 dyan, guys, sir. Nakaabot si Wenji. Tapos na yung pinira. Brandon, si Brandon na lang ang address ko, kay Brandon ko na lang address ang tanong kasi ginamit ni Brandon ang 2 Timothy chapter 2 verse 12. If we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. Saan po ba ito? Sabi ni Brandon po kanina, Brandon, sa langit na, sa heavenly kingdom. Meron bang i-deny si Kristo? Hindi. Yung sumulat si Pablo, wala pa sa langit. Yung sinulatan niya, yung mga believers. Yung mga believers. Pero ang point dito, yung makasama kang Kristo doon sa langit, matawag pa rin siya na king, hindi langhid. Pero yung sinusulatan niya, nandito pa sa lupa, yung dito pa siya. Yan. Kasi kung... Ang ibig sabihin, pag sinabi ni Pablo na if we deny him, he also will deny us. Yung kaganapan dito sa lupa. Hindi. Sinabi niya sa lupa, pero ang fulfillment doon na sa langit. During cut up. Yung pag-deny ni Kristo sa atin, saan ang fulfillment? Doon niya sa langit, yung dalhin sa langit. Yung mag-deny, hindi naman talaga yan tunay yun. Yun ang mga fooling away yun eh. So yun yung point ko, yung magdi-deny, hindi lahat ng mga nakiklaim na member sila sa Church of the Body of Christ. Correct. Falling away. Diba? Sabi ni Pablo kay Timothy, pili pa yun kasali si Pablo, Timothy, Acts yung ginamit. Doon ako nagtanong sa, bakit may i-deny? Kasi alam ni Ibig sabihin, hindi lahat na alam ni Pablo na mayroong mga sa grupo sa mga Greece believers, mayroong sumasali doon. Sumasali na alam nila yung grace pero hindi talaga tunay na tinanggap. Yung mga wolves doon sa Acts 20:28. Yan. At saka ang chapter 2, kung tingnan natin, mayroong okay, ito sa verse 18. Verse 18 ha, tuloy ko. How concerning the truth have erred, seeing that the resurrection is past already. Sino ito? Nandi verse 17. Kasi may kasamahan si Kristo si Pablo na kasamahan niya na wala na, hindi na tumuloy. Nagturo na nga niya ang pagkabuhay maguli, tapos na. Isa siya na nag-deny. Pero kasama niya dati. Yan. Ibig sabihin, brother, base doon sa example, tama talaga. Kasi may mga nagtuturo ngayon na hindi pa talaga tayo fully secured kay Jesus Christ because if we stop believing, if we deny Him, ito ang ginagamit ng verses if we deny Him, He will also deny us. So hindi totoo yung eternal everlasting life ng mga believers under grace kasi the moment na we deny Him, He will also deny us. Yun yung narinig ko na mga aral ng iba. Hindi, iba yan. Hindi sila naniniwala. Hindi, iba yan. Alam ni Pablo na mayroong mga falling away. Alam ni Pablo na may mga sumasama sa grupo, sa mga Greece believers na ang kanilang paniniwala hindi 100%. Isa ito na sample ito sa verse 17. Katulad sa church natin ngayon, kahit yung mga pastor maka-identify, kahit ako, alam ko yung mga members, sino ang hindi totoo na naniniwalang tunay.
Ayun ang pangtingin ni Pablo eh. Alam niya na hindi lahat ng sumasama sa grupo nila dati totoong sealed by the Holy Spirit. Yan ang sinabi niya. If we deny, ang point niya doon sa mga tao na hindi talaga yung paniniwala niya, alam niya, yun ang message, pero hindi tinanggap buo. Ito na sa verse 17 ang sample. Si Herminius and Philetus. Sila ang nagtuturo at umalis doon sa mga grupo sa Greece believers. Sila ang point ni Pablo na mag-deny, hindi kasali kasama ni Kristo maghari doon sa langit. Hello? Salamat, brother. Kasi kung, kahit ikaw, alam mo yung members doon eh. Kahit ako, alam ko yung mga members na kasama ko ngayon na hindi talaga, yung iba, alam ko na hindi sila magpatuloy. Kasi alam ko yung paniniwala nila, hindi buo. Pero hindi ko lang sinabihan. Pero masahe ko natin, kahit sa church nyo, alam mo. At alam mo yung mga taong talagang nagkakaintindi. Yan. Yun ang si Pablo, pag sabi niya, if we deny, hindi na lang niya dinirect, pero alam niya na mayroon talagang mag-deny. Hindi siya kasali paghari ni Kristo doon sa langit. Okay, brother. Thank you, brother. Salamat. Welcome. Sa ating oras is 10:03. So, maraming salamat sa mga input, sa mga report. Ayun. Meron pa bang pahabol before tayo mag-close? Okay. Tanong kayo, naka-record ito. Naka-YouTube ito. Naka-YouTube yun eh. Pag ayaw nyo magtanong, hindi kayo makita, pakinggan sa YouTube. Sayang. Ayan, si Saladan. Ayan, makasali. Brother, Opo. tanong ko lang, brother. Noon ba sa Millennial Kingdom, mag-open pa ba sila ng hayop? Mag-offer pa sa karyas, mag-offer, pero hindi for forgiveness of sin, hindi sa kapatawaran katulad sa dati. Yon. Ay, mayroon nga silang sabat doon, sabat, pero hindi katulad yung dating sabat. Yan. Kasi Salamat. kasi kiniklaim yan sa mga sa ibang mga grupo ngayon. Na doon sa Millennial Kingdom, nag-offer pa ng blood sacrifice, tapos mayroon pang sabat. Yung pag-o-offer doon, hindi ibig sabihin para sa kapatawaran ng kasalanan. Bakit? Kasi yung blood of Christ, Hebrews chapter 13 verse 12, basahin natin. Kasali na doon. Eternal yun eh. Ang blood of Christ, yung kapatawaran, blood of Christ pa rin. 13:12, basahin ko muna. Wherefore Jesus also, that He might sanctify the people with His own blood, suffer without the gifts. Hanapin ko. Ito, verse 20. Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus Christ, that the great shepherd of sheep through the blood of the everlasting covenant. Ang ibig sabihin, yung blood of Christ, kasali na doon sa 1,000 years. So, mayroong mga tao doon nag-uupir ng dahil magdala ng hayop doon sa temple, pero hindi para sa kapatawaran sa kailang kasalanan. Yan. Thank you po. Katulad ngayon, di ba? Katulad ngayon, mag-worship tayo, mayroon tayong mga gift dalhin sa church, hindi naman kapatawaran sa ating kasalanan. Noon, kasi mayroong mga activities pa rin silang gagawin doon sa 1,000 years.
Madidiscuss natin yan. Marami pang activities doon. Pero, ang kapatawaran sa ilang kasalanan, blood of Christ pa rin. Yung offering nila doon sa church, sa temple, hindi na para sa kapatawaran. Ayun nga, yung nag-attend ako dati sa Mindanao, si Pastor, yung namatay, yung taga Negros, yun na yun. Alimutan ko na. Yun ang mentor ko dati. Nagtaka ko kasi mayroon silang mga offering na dala, may mga mais, mga gabi, tapos may mga hayop. Tinatanong ko, Pastor, nagpa-practice pa kayo ng blood sacrifice? Hindi. Saan nyo gamitin nyo? Kainin namin. Hindi naman ito kasali sa kapatawaran ng kasalanan. Kami ang kumakain. Yung mga offering, dala ng mga sa members. Ganyan. Ang mangyari sa 1,000 years, mayroon silang mga dadalhin ring mga pagkain, mga offering doon. Sila rin ang kakain. Hindi naman para sa kapatawaran ng kasalanan. Kasi yung blood of Christ, eternal yun. Hanggang doon sa 1,000 years. Salamat po sa question. Salamat po. Salamat din. Okay, so maraming salamat. Next week ulit. Next week ulit, sarap pang magpuntuhan, lalo na pag ganito ang pag-uusapan. Pero temporary nating i-stop yung ating programa. 10 o'clock yung iba ay mayroon pa silang mga gagawin bukas. At maraming salamat, Brother Pastor Jose at sa iba pang mga nag-participate at sa ating lahat na nandito po, maraming salamat. So, natin sa prayer. So, mag-request tayo na ibang pag-pray. Okay, so si ano na lang ang i-request natin. Na babae naman, tawagin natin si Sister Sharon.